Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Lori, at ang kwentong ibabahagi ko ay ang kwento ng aking Lola Kuroy. Noong mga panahon na ito ay nagdadalaga pa lamang siya. At para mapakinggan ng malinaw, hayaan nyo na ikwento ko ito na parang point of view ng aking lola. Ako si Corazon, pero mas kilala ako sa palayaw na Kuroy. Kasalukuyang nasa 75 taong gulang. Pero ang karanasan na ibabahagi ko ay noong nasa 15 taong gulang pa lamang ako. Nakatira kami sa isang liblib na sitio, sakop ng isang barangay sa bayan ng Dumalag, Capiz. Hindi ko nababanggitin ang barangay para naman maprotekta ng pribadong buhay ng mga nakatira doon. Liblib ang sitio na yon. Walang maayos na daanan. Kapag pumunta sa eskwelahan, ang aming dadaanan ay bakanting lote na maraming damo, na kung tawagin sa amin ay baho-baho, palayan at taniman ng tubo. Kailangan naming maglakad ng kulang-kulang 1 oras bago marating ang pinakakalsada sa lugar. At ang pinakakalsada noon ay hindi pa rin sementado. Lubak-lubak at maputik kapag tagulan. Wala ding linya ng kuryente sa lugar. At ang tanging ilaw ng mga tao ay lampara na nilalagyan ng gas. Kapag umaalis naman sa gabi, ang ilaw na ginagamit ay sulo. Minsan ay gawa sa matandang dahon ng niyog. Minsan naman ay gawa sa bote ng inumin na kung tawagin ay tanduay. Ginagamitan ng pabilo na gawa sa tela na binalot sa bansil ng sigarilyo. Ang tubig naman na inumin ay iniigib sa balon na malapit sa sapa. Ganon din ang tubig panghugas. Sa daanan papunta sa paaralan, ay madadaanan ang bahay ng kilalang malaing ginhawa sa lugar na nagngangalang Ason. Marami itong alagang aso na sa unang tingin mo sa mga ito ay parabang mga hindi ordinaryo. Edad 15 anyos ako, pero nasa ika-4 na baitang lamang sa elementarya ng taong yon. Huli na kasing naitayo ang paaralan sa aming lugar kaya huli na rin kaming nakapag-aral. Pero ng mga panahong ito ay 3 hanggang 2 beses lamang ang pasukan sa eskwela dahil sa kakulangan ng mga guro na magtuturo sa lugar. At kapag walang pasok sa eskwela ay tumutulong ako sa nanay ko na maglako ng mga paninda. Nagtitinda kasi ito ng isda na kinukuha niya sa siyudad ng Rojas. Hanggat maaari ay iniiwasan naming dumaan sa bahay ni Ayong o nitong ni Ason. Napagitnaan kasi ng 2 taniman ng tubo ang bahay nito, kung saan sa gilid ng bahay nito ang daanan ng mga tao. At dahil sa mga nakakatakot na karanasan ng mga dumadaan doon, naging dahilan para umiwas kami sa lugar. Pero minsan ay wala kaming ibang magawa kundi ang dumaan doon, lalo na kapag may tanim na ang palayan dahil hindi na pwedeng dumaan sa gitna ng palayan noon. Isang araw habang pauwi mula eskwelahan, dumaan kami sa gilid ng bahay ng Ayong. Marami naman kaming dumadaan kaya hindi namin naramdam ang takot sa kanya. Katakatakang walang aso na tumahol. Wala din si Ayong sa kanyang tahanan. Kaya nakauwi kami ng walang naramdamang takot. Hindi na namin inisip pa ang kinabukasan gawa ng wala na kaming pasok noon. Kailangan naman naming maghintay sa pagsapit ng Lunes bago bumalik sa eskwelahan. Ganun pa man, kailangan kong samahan si nanay sa paglalako ng kanyang paninda. Kaya kailangan pa rin naming dumaan sa bahay ni Ayong sa susunod na araw na yon. Pero hindi naman ako natatakot dahil kasama ko si nanay. Matapang ang nanay ko. Hindi siya natatakot kahit na sino pa ang kaharap niya. Basta't nasa katwiran lamang ito.
Pagdating sa bahay ay kaagad naman akong gumawa ng gawaing bahay. Ako yung nagluluto ng aming hapunan dahil nasa palayan pa ang aming magulang. Ang dalawa ko namang kapatid na sina Jesus at Arlo ang taga-igib ng tubig na naming maiinom. Sa una at pangalawa nilang balik galing sa pag-igib, wala pa naman silang reklamo. Pero sa pangatlo ay umuwi silang tila ba hapong-hapo sa pagtakbo. Sakto naman na dumating sina nanay at tatay ng oras na yon. Kaya nakita ni tatay ang itsura ng dalawa. Anong nangyari sa inyo? Bakit namumutla kayong dalawa? Tay, nakita namin si Tandang Ayong. Nasa sapa, may kinakain. Hindi po namin alam kung ano yung kinakain niya pero puno-punong sariwang dugo yung bunganga niya. Sagot ni Jesus noon. Si Arlo naman ay tumangu-tango bilang pagsang-ayon sa sinasabi ni Jesus. Dahil doon ay pinapasok na ni tatay sa bahay ang dalawa. Kaagad niya akong sinabihan na maglagay ng asin sa isang basong tubig. Pagkatapos ay ipainom yon sa dalawa kong kapatid noon. Sinabi niya rin na maligo ng tubig na may halong suka at asin yung dalawa. Kung para saan yun ay hindi ko alam. At ang damit na hinubad ng dalawa ay kaagad niyang sinunog. Nakita niyo na yung nilalang kaya maaaring nagawa na niya. Nagawa na niya kayong markahan. Wika ni tatay. Ayon pa dito, ang lahat ng ginawa niya sa dalawa ay isang proseso para matanggal ang marka ng aswang sa kanilang katawan. At matanggal ang amoy ng pawis nila na nalanghap ng nilalang na yon habang pinapanood nila ito. Kinilabutan ako sa sinabi na yun ni tatay. Sana nga ay hindi sila nakita ni Tandang Ayong. Baka kasi aswangin kami kapag dumaan kami sa bahay niya. Maayos kaming naghapunan na mag-anak ng gabing yon. Pagkatapos ay kaagad na kaming pinatulog nila nanay at tatay. Dumating kasing ilan sa mga kaibigan niya para makipag-inuman. Pumasok ako sa silid. May sarili din kasing silid ang dalawa kong kapatid na lalaki. Kaya mag-isa lamang ako sa sarili kong silid noon. Kagad naman akong nakatulog ng gabing yon. Pero nagising ako sa ingay ng tila ba may naghahabulan sa labas. Ang buong akala ko ay nag-aaway-away na silang nagiinuman. Pero nang tumayo ako sa hinihigaan kong papag, ay nagkataon naman na papasok na si nanay sa silid ko. Sinabi nito na lumabas na muna ako at sumama sa kanila sa sala. Paglabas ko sa sala ay naroon na ang dalawa kong kapatid. Nakasuot ng jacket na mga ito at giniginaw. Nang dinampi ko ang palad ko sa noo nila ay inaapoy ang mga ito ng lagnat. Kaya napatingin ako kay nanay habang nag-aalala. Noong unang panahon kasi ay walang mabibiling gamot para sa lagnat noon. Kung meron man ay kailangan pang pumunta sa bayan. Malayo kami. Lalo na't wala kaming masasakyan kundi kalabaw lang. At sa ganitong pagkakataon na gabi ay wala talagang mapagkukuhanan ng gamot. Kaya ang ginawa ni nanay, nagpainit ito ng dahon ng herba o artamisa at ng dahon ng mayana. Pinainit niya ang mga yon pagkatapos ay ibinalot sa malinis na tela ng damit. Ipiniga sa bunbunan ni na Jesus at Arlo. Samantalang sinatatay naman sa labas at ang kanyang dalawang kaibigan ay tila ba may hinahabol. Hanggang sa maya-maya pa, parang may isang aso na humunino na alam mo'y nasasaktan. Alam mong parang initak. Yun nga lang, yung boses ng aso na naririnig namin nun, habang papalayo, umiiba. Parang nagiging boses tao na yon. Hindi ko lang masabi kung babae ba o lalaki dahil unti-unting nawawala ang boses na ito. Sila tatay naman ay kaagad na pumasok sa bahay. Nakita ko itong may galos sa braso, maging sa tagiliran. Anong nangyari sa braso mo, tay? Ayon kay tatay, kaya siya nagkagalos sa braso at sa tagiliran dahil sinugod siya umano ng isang aswang. Mabuti na lamang at naroroon ang kaibigan niya. Tinaga nito ang nilalang na siyang tinamaan niya sa hita nito.
Dahil doon ay naghihihiyaw sa sakit ang nilalang habang napakataas nitong tumalon palayo. Kaya pala mabilis na nawala ang boses ng nilalang. Kagad naman na nilinis ni nanay ang mga galos ni tatay at nilagyan ng gamot. Langis lang naman yon na may mga halamang gamot. Galing ang gamot na yon sa isang katutubo ng minsan ng mga itong pumunta sa bahay at pinasilong ni tatay at binigyan ng damit at makakain. Basang-basa kasi ang mga ito. Bago naman sila umalis ay iniwanan nila si nanay ng gamot. Yun nga, yung bote na may lamang langis at mga halamang gamot na mabisa umano sa mga sugat at kahit sa mga sakit ng tiyan. Matapos malinisan at magamot ang sugat ni tatay, pinabalik na kami ni nanay sa pagtulog. Tutal ay nawawala ng lagnat ng dalawa kong kapatid. Ang dalawang kaibigan naman ni tatay ay sa bahay na natulog ng gabing yon. Umuwi na lamang sila nung madaling araw na. Naging usap-usapan sa lugar namin ang nangyari sa bahay kagabi. At dahil din sa pangyayaring yon kung kaya't hindi nakapunta si nanay sa syudad para makapamili ng aming ilalakong isda. Nanatili na lamang kami sa bahay at naglaba ng mga marurumi naming damit. Nagtanim ng mga halamang gulay na matagal nang iniipon ni nanay para maitanim naming muli. Si tatay ay nagpaliban na rin mula sa pagpunta sa palayan para masiguradong gumaling kaagad ang kanyang sugat. Kinahaponan ay bumalik na muli ang dalawa niyang kaibigan sa bahay. Nagbalita ang mga ito na wala ng tao sa bahay ni Ayong. Maging ang mga alagang aso nito ay walang may nakakakita kung saan napunta. Baka naman may pinuntahan lang o di kaya nagpapagaling ng sugat niya. Pabiro pang sabi ni tatay. Sumang-ayon naman ang mga kaibigan niya sa sinabi niyang yon. Kahit hindi nagiinuman ay tumambay na lamang ang dalawang kaibigan ni tatay sa bahay. Nakipagkwentuhan ng mga ito at nagkwento ng mga nangyari sa ibang sityo tungkol sa aswang. Ayon sa mga ito ay may mga nabiktima rin ng nilalang sa kabilang sityo niyon. Kabilang na doon ang isang batang lalaki na namatay may 1 linggo nang nakalipas. Pero wala naman silang nakitang nambiktima sa bata. Ayon sa mga ito ay nalunod ito sa balon kung saan sila umiigib ng tubig noon. Umiigib daw ito ng tanghaling tapat at walang kasama. Na ayon sa pamilya ng bata ay walang tumulong dito nang mahulog yon. Pero nang tiningnan ito ng albularyo ay sinabi nitong pinalitan ng malaing ginhawa ang katawan ng bata at hindi ito totoong nalunod. Naging pakana na lamang umano yun ng aswang para tuluyang maniwala ang pamilya ng bata na patay na nga ito. Ngunit ang mga yon ay kuro-kuro lamang. Hindi rin naman kasi hinayaan ng pamilya na gawan pa ng albularyo ng paraan para maipakita sa kanila ang sinasabi nitong katotohanan. Ang mga tao sa lugar may naniniwala sa mga sinabi ng albularyo. Kaya iniingatan na ng mga itong kanilang mga anak. Pero may mga manggilan-ngilan pa rin na hindi naniniwala sa ilang sityo na sakop ng kanilang barangay. Ganun pa man, nasa mga tao na kung anong gusto nilang paniwalaan. Nang malapit ng lumubog ang araw ay siyang pagtipon ni tatay ng mga tuyong dahon ng mga kahoy sa paligid nun at iba pang mga sanga ng puno na pinutol. Sinigaan niya ito at nilagyan ng mga lumang goma at tsinelas na hindi na ginagamit pa. Nagpaalam naman na ang dalawa niyang mga kaibigan na uuwi na dahil kailangan na rin nilang asikasuhin ng mga ito ang kanilang alagang hayop. Nagpasalamat naman si tatay sa mga ito sa pagtulong sa kanya nung gabi. Iniligtas kasi ni Manong Natay ang kanyang buhay nang kamuntikan na siyang mapuruan ng aswang. Pagkatapos magsiga sa bakuran at mapakain ni tatay ang kanyang mga hayop, dali-dali na rin itong pumasok sa bahay para makipag-usap sa aming mag-anak. Habang kumakain, mahigpit kaming binilinan ni tatay na mag-ingat sa pagpasok at pag-uwi galing sa eskwela. Sumang-ayon naman kaming tatlo sa sinabi na yon. Sumunod na araw, maaga pa akong ginising ni nanay. Isasama niya ako sa syudad dahil mamimili na siya ng mga paninda na aming ilalako.
Bumangon naman ako dahil gustong gusto ko rin na sumama sa tuwing pupunta si nanay sa syudad. Si tatay naman ay hindi na muna umalis ng araw na yon. Siya ang magbabantay sa dalawa kong kapatid. Simula kasi na makita nila sa ayong sa sapa ay hindi na sila pinapayagan ni nanay na pumunta sa balon. Si tatay na lamang ang umiigib ng tubig noon. Di kaya nagpapaigib na lamang sa iba. Mabilis na lumipas sa mga oras at nakabalik na kami ni nanay mula sa syudad. Kagad na kaming dumiretso sa paglalako. Ayon kasi sa kanya, mas mainam nang dumiretso na sa paglalako para mabilis kami makatapos at mabilis kami makauwi nun. Nagsimula kaming maglako sa isang sitio kung saan maraming kabahayan. Hindi kami nabigo dahil doon pa lamang ay naubos ng isang balde naming nilalako. Nung sumapit kami sa isang sitio ay mahigit na sa kalahating balde ang naubos. Iilang balot na lamang ang natira, kung kaya't itinabi na ni nanay ang 3 balot ng iba't ibang uri ng isda. Pero yung mga itinira niya para ibenta ay hindi na yun naubos. May 2 balot pang natira kaya inuwi na lamang namin yun sa bahay. Para na lang yun sa amin at babaunin namin sa paaralan kapag pumasok na kami. Mag-aalas 11 na ng umaga na makauwi kami ni nanay sa bahay. Nadatnan naman namin ang 2 kong kapatid na gumagawa ng kanilang takdang aralin. Samantalang si tatay naman ay nasa kusina at nag-aasikaso ng kanyang sinaing. Pagkakita nila sa amin ni nanay ay kaagad naman silang sumalubong at kinuha ang aming mga dala. Ibinigay na rin ni nanay kay tatay ang isda para malinis na mga yon at maluto na. Kukuha na sana ako ng timba at sabon para sana pumunta sa balon para maligo. Pero hindi ako pinayagan nila tatay at nanay. Itinuro ni tatay sa akin ang papag kung saan kami naghuhugas ng pinggan. Maluwag yun na klase ng papag na karaniwan na makikita sa mga kaprobinsyahan. Parang papag sa labas ng kusina na bukas lang siya. Pero parte na rin to ng bahay. Doon ako itinuro ni tatay na maligo dahil nakapag-igib na siya ng tubig noon. Ayon sa kanila ay may isang bata na namang nabiktima ng aswang sa kabilang barangay kahit na tanghaling tapat. At madalas na nabibiktimang mga ito sa balon na pinag-iigiban nila ng tubig noon. Malayo kasi ang balon na ito sa mga pamamahay. Kaya kapag mag-isa lang na umiigib ng tubig at makita ka ng kung sino mang nilalang ay wala talagang nakakapagsaklolo. Habang naliligo ako ay narinig ko na nag-uusap sina nanay at tatay noon. Pinag-uusapan nila na ibibenta nila ang isang baboy namin na inahin para makabili na ng poso na ilalagay sa gilid lamang ng bahay para hindi na kami mahirapan pang umigib sa balon. Natuwa naman ako nang marinig yon pero hindi ko na lamang tinanong pa sa kanila kung kailan sila bibili. Kagad naman akong nakisali sa 2 kong kapatid pagkatapos ko maligo. Nang may tumawag sa labas ng bahay kaya tiningnan ko yon. Nakita ko ang isang ginang na may kasamang batang babae noon. Halatang galing ang mga ito sa hirap dahil ang suot pa na damit na mga yon ay tila sinaunang damit at gusgusin. Yun bang hindi nakakita ng tubig ng ilang buwan? Ganon din naman ang ginang na siyang nagbigay sa akin ng takot. Inisip ko na baka kamag-anak yun ni Ayong. Tinawag ko si tatay kaya siya nang humarap sa mag-ina. Binigyan niya ito na makakain na ulam at kanin. Ganun na rin ang tubig. Ilang saglit pa ay pumasok ito at pinalabas kaming 3. Pinagmano kami nito sa matanda na siya naman naming sinunod. Nang makalapit na kami sa ginang ay tila ba amoy sampagitang bulaklak ang bango nito. Nakakagaan ito ng aura na parang nakakapanatag sa kalooban. Nagmano ako sa ginang. Binigyan ko ng bibingka ang batang babae. Ngumiti ito sa akin. Kahit babae ako ay masasabi kong napakaganda ng batang to. Niyaya naming magkapatid ang bata na makipaglaro sa amin habang si tatay at ang ginang naman ay nag-uusap. Sinabihan kami ni tatay at ng ginang na huwag lumayo at sa loob lamang ng bakuran maglaro nun. Humarap si tatay at ang ginang sa bahay. Doon ay parabang
May dinadasalang ginang habang si tatay ay tahimik lamang. Ilang sandali pa ay winisikan ng ginang ang bahay namin ng, alam mo parang nagbibindisyon siya. Yung pintuan, dingding. Lumingon ako sa bata at tinanong ko ito kung anong pangalan niya. Si Mira. Sinama daw siya ng kanyang nanay para makilala daw siya. Matagal niya na umano kaming nakikita at binabantayan. Kaya lang, hindi umano namin ito nakikita noon. Nagkatinginan naman kaming magkakapatid dahil hindi namin inakala na may nagbabantay pala sa amin. Kaedad pa namin. Sinabi nito na siya ang dahilan kung bakit hindi nakita ng aswang ang dalawa nung umigib sila ng tubig sa balon. May ginawa umano siya sa mga kapatid ko nang palapit na yung aswang sa kanila. Pero magpaganon pa man ay namarkahan pa rin umano mga ito. Mabilis na magbato ng pangmarkang nilalang. Nabigo lamang ang aswang na mahanap sina Jesus at Arlo. Dahil nga sa ginawa nitong pagbalot sa mga ito para hindi makita. Mira, anong ginagawa ng nanay mo sa bahay namin? Bakit winiwisik-wisikan niya yung dingding at mga pintuan tapos bintana? Ayon kay Mira ay ginagawa yun ng nanay niya para sa proteksyon ng bahay na hindi malapitan ng nilalang ng dilim. Nagpasalamat kami sa kanila mag-ina sa kanilang proteksyon. At dahil sa hindi ko alam kung paano sila nakilala ni tatay, tinanong ko ito. Sinabihan naman ako na ang tatay ko na lamang ang tanungin ko kung paano niya nakilala at naging kaibigan silang mag-ina. Bawal umano siyang magbigay sa amin ng detalye. Maliban na lamang kung nakapagpaalam siya sa kanyang ina na napag-alaman kong ang pangalan. Si Paning. Nang mga oras na yun ay hindi ko alam na hindi pala normal na tao ang dalawang yon. Pagkatapos ng ginagawa nila ni tatay ay lumingon ito sa amin at ngumiti. Ngumiti din ako at kinawayan. Ilang sandali pa ay tinawag na kami ni tatay na lumapit sa kanila. Lumabas na rin ang aking ina para makisali sa usapan at doon namin nalaman na magkakilala na palang dalawa. Dahil doon ay mas napanatag ang loob naming magkapatid sa mag-ina. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang kaibigan ni tatay. May dalang tuba ang mga ito. Doon ay kumaway na lamang ang mag-ina sa aming magpamilya at kagad na nawala na lamang bigla yon. Takang-taka kaming magkapatid. Tatanungin ko pa sana si tatay pero sinenyasan kami ni nanay na pumasok na sa bahay. Habang naghahanda ng hapagkainan, tinanong ko si nanay tungkol sa mag-inang Paning at Mira. Sinabi ni nanay na magkasintahan pa lamang sila ni tatay noon ay kinikwento na nito na may kaibigan siyang hindi normal. Ang buong akala nga noon ni nanay ay nakikipagkaibigan si tatay sa mga aswang. Pero nang dinala siya ni tatay sa lugar kung saan madalas ito pumunta at magpahinga, doon nito ipinakilala ang kaibigan niya na ayon kay tatay, isang diwata. Simula nga noon maging si nanay ay naging kaibigan na rin ito. At nang magbuntis si nanay sa akin, itong si Paning ang nagbabantay sa kanya. Lalo na kapag nasa sakan si tatay at ginagabi na ng uwi nun. Bigla na lamang umano itong susulpot sa bahay. Nawawala din naman ito kaagad kapag dumating na si tatay at may kasama itong mga kaibigan. Napatango na may pagkamangha na lamang ang ginawa ko pagkatapos sabihin ni nanay yon. Tahimik akong nagpapasalamat sa gabay ng mga kaibigan ni tatay. Mabilis na lumipas sa mga araw at pasukan na naman. Muli kaming dumaan sa bahay ni Ayong. Naroroon na ang aso nito. At dahil marami na naman kami mga kabataan kaya hindi kami nakaramdam ng labis na pagkatakot dito. Yun nga lang Sir Seth, biglang nagtakbuhan ng iba naming kasamahan. Kaming tatlo na huli nun. Pwede naman akong tumakbo pero ewan ko ba sa dalawa kong kapatid. Nagpapahuli at ayaw nilang tumakbo. Maya-maya,
Nagulat na lamang kami nang biglang may pumagitna sa amin. Si Mira. Umaga pa lang yon. Biglang sumulpot itong si Mira. At ang dahilan kung bakit siya naroroon? Dahil naroroon si Tandang Ayong sa puno ng Madre de Cacao na nasa bakuran niya. Na para bang may inaabangan itong dumaan. Hindi lang namin alam kung nakikita ba kami nito dahil kasama namin si Mira. Pero ang mga aso nito ay nakatutok sa amin habang tinatahulan kami. Nakikita din namin ang pagsingot-singot ng matanda sa hangin. Pero hindi nito matukoy kung saan nanggagaling ang amoy na kanyang nasisingot noon. Nakita din namin ang sugat nito sa braso na parang tinaga. Pero tila ba matagal na itong nangyari dahil naghilom na ang sugat na yon. Hanggang sa makarating na kami sa kalsada at nakalayo na sa bahay ni Tandang Ayong. Medyo nasa may mga kabayang bahagi na kami. Malapit na yun sa paaralan. Nagpaalam si Mira sa amin at binilinan kami nitong mag-ingat sa matanda. Tumango naman kami. Bigla na lang siyang nawala. Sa eskwelahan na kami nagpalipas ng hapon. Kinahaponan na sabay-sabay naman kaming mga kabataan sa pag-uwi. Muli ay wala kaming ibang mapagpipilian noon kundi ang dumaan banda sa bahay ni Tandang Ayong. Nang araw na yon ay nakipag-ani si tatay sa palayan kung kaya't kami na lamang ang umuwi noon. Pagdating namin sa crossing kung saan maghihiwa-hiwalay na kami ng madadaanan at 3 na lamang kami ang maglalakad sa taniman ng mga kahoy papasok sa aming bahay. Nasalubong namin si Ayong sa daan. Kasama yung mga aso niya. Akala ko ay sasalakayin kami nito pero hindi ko alam kung bakit kami nilampasan nito na para bang hindi kami nakikita. At nang makalagpas nito sa amin, nakita namin si Mira na nakangiti sa aming magkakapatid. Nagpasalamat na naman kami dito. Paggawi namin sa bahay ay naroon na sina nanay at tatay na naghihintay sa amin sa bakuran. Para bang may masinsinang pinag-uusapan ng dalawa. Paglapit namin sa kanila ay doon namin nakita si nanay na tila ba nalulungkot. Tinanong ko ito kung anong nangyari. Sinabi naman ito na ang isa niyang kaibigan na buntis namatay. Nakatira ang mga ito sa kabilang barangay. Ang ikinamatay nito, hindi umano basta-basta. Buntis kasi ito at sa hinala nila, na biktima ito ng aswang nun. Wakwak ang tiyan nito at wala na ang sanggol sa loob nun ng kanyang sinapupunan. Ultimong ang lamang loob ng babae at dugo nito ay wala na. Pinakakarumal-dumal na klase umano ng pambibiktima na nangyari sa aming lugar. Hindi naman natakot ang mga magulang ko dahil sa naroroon ngayong proteksyon ng diwata. Ganun pa man ay labis pa rin kaming pinag-iingat ni tatay at nanay. Pumasok naman kami sa bahay para magsaing at gumawa ng iba pang gawain sa paligid. Ako kasi ang taga-saing at ang dalawa naman ang tagawalis ng kalat sa bakuran. Habang naghahanda kami ng hapunan ni nanay ay dumating ang kaibigan ni tatay na albularyo. Babae ang albularyo na ito at kilala sa tawag na Manang Rita. Pinsan ito ng kilalang aswang na si Tandang Ayong. Kaya marami din ang nagdududa sa matandang ito. Pero dahil sa albularyo ito kaya nakakapasok ito sa aming tirahan. At alam nitong may proteksyon ng diwata ang bahay. Ultimong kami mga bata ay alam niyang may gabay. Iyaya niya si tatay sa loob ng bahay kasama ang iba pa nito mga kasama. Na noon ay puro kakilala ng aking ama. Mas mainam na dito tayo magpulong-pulong sa loob ng bahay ninyo, Manuel. Kapag nandito tayo sa loob ay walang makakarinig ng pinag-uusapan natin. Wika pa ng albularya noon. Pero bago pa man itong makapagsimula ng kanyang sasabihin, biglang lumitaw si Paning sa gitna nilang lahat. Nagulat ang mga tao na nakikinig sa sasabihin sana ng albularya.
Sa pagpapakita nito sa tao ay doon na namin nalaman na hindi na umano maganda ang sitwasyon ng aming lugar. Isinalaysay ni Paning ang nangyayari at kung paano nakakaligtas ang aswang kahit paulit-ulit na itong nahuhuli ng mga tao doon at nagkaroon ng malalalim na sugat sa katawan. Yun ay dahil sa mga alaga nitong aso. May kakayahan na mga ito na protekta ng nilalang at magagamot ng mga ito ang sugat nito sa pamamagitan lamang ng pagdila ng mga yon. At para mapuksa ang aswang ng tuluyan nun, ang kailangan nilang mahuli sa mga alaga nito ay ang pinakamatanda sa lahat. Ang nilalang na yon ay hindi sumasama sa aswang kapag umaalis. Naiiwan lamang ito sa bahay. Sa pagtugis nila ay dapat mahahati sa dalawang grupo. Isang grupo na maghahanap sa nilalang at isang grupo na aakyat sa bahay nito para patayin ang pinakamatandang aso. Dahil doon ay pinag-usapan nila kung sino ang papasok sa bahay ng nilalang at kung sino maghahanap dito kung sakaling wala ito sa bahay. Kaya napagkasunduan nila na sila tatay at dalawa niyang kaibigan ang pupunta sa bahay nun, kasamang albularya. At ang 5 naman nilang kasamahan ay siyang magbabantay sa lugar na posibleng biktimahin ng nilalang na yon. May isa kaming kapitbahay na buntis at malamang manganganak na ito. Nakausap na rin nilang asawa ng babae at nagpapasalamat din ito sa kanila na sasamahan nila ito sa pagbabantay sa ginang. Maaga kaming kumain ng gabing yon. Hindi naman kami natatakot sa bahay dahil sa may proteksyon ito. Pagkatapos maghapunan ay umalis na si tatay kasama ang mga kaibigan niya at ng albularya. Nakakarinig naman kami ng mga ingay ng gabing yon. Pero hindi ganun kaliwanag ang aming pagkakarinig. May kalayuan kasi ang bahay ng buntis kaysa sa bahay namin. Kinabukasan pagkagising namin ay hindi na kami pinapasok ni nanay sa eskwela. Delikado pa sa daanan. Kaya't may oras ako para tanungin si tatay kung ano ang nangyari sa lakad nila nun. Sinabi nito na hinintay muna nila na malapit na maghating gabi bago sila pumasok sa bahay ng aswang. Sa pagpasok nila ay wala silang nakita sa loob pero rinig nila ang mga pag-angil. Hanggang sa sinunggaban na ng isang napakalaki at matangkad na aso ang isa sa kanilang kasamahan. Mabuti na lamang at maaga pang albularya. Dali-dali nitong iginapos ng espiritual na tali ang nilalang. Kasunod nito ay hinampas niya yun ang buntot ng pagi. Kahit pa nangangapa sila sa dilim, sa paghampas niya ng buntot ng pagi ay humiyaw ang nilalang. Umangat ito ng muka. Napakapula umano ng mata nun. Muli ay hinampas ito ng albularya. Napakalakas ng pagkakahampas na siyang dahilan kung bakit sumigaw ito. Sa pang-3 at pang-4 na paghampas ay doon na unti-unting nawalan ng hininga ang nilalang. Dali-daling hiningi ng albularya kay tatay ang langis na siyang binuhos nito sa bunganga ng aso. Bumula umano ang bunganga nun. Umabot ng 2 oras sa pagbula ang bunganga nito. Walang ano-ano ay biglang bumukas ang pintuan at tumambad sa kanilang aswang na noon ay hindi nila malaman kung aso din ba o tao. Nang makapasok ito ng tuluyan ay kaagad na itong nanghina. Habang nanghihina ay unti-unting bumalik ang itsura nito. Kumpirmado. Si Tandang Ayong ang kanilang nakita. Butot balat na ito. Kasabay ng pagkawala ng kanyang hininga ay ang pagtigil ng paghinga ng itim na aso na yon. Ganon ang pagkamangha nila nang unti-unti na rin nanghina ang iba pang asong nasa silong ng kubo ng aswang. Kasabay ng pagkamatay ng amo nito ay ang pagkamatay din nilang lahat. Na animoy iisa lamang ang pinanggagalingan ng kanilang buhay. At walang iba kundi ang malaking asong itim na siyang pinatay ng albularya.
At para siguradong mawala ng bakas ng mga nilalang, sinunog ng albularyo ang kubo. Habang naroon ang patay na katawan nito sa loob kasama ang kanyang mga alagang aso. At para hindi mabulabog ang mga residente sa sunog, binalot yun ng sabulag ng manggagamot. Tanging sila tatay at ang mga tao na may alam din sa lihim na karunungan ang nakakaalam sa nangyari sa matandang si Ayong at sa kanyang mga aso nun. Mula nang mawala ang nilalang sa lugar namin ay nawala na ang takot na aming nararamdaman. Naging kampante kami sa paglalakad at pag-uwi ng tanghaling tapat at dapit hapon. Ganoon pa man ay nanatiling mahigpit sila nanay at tatay sa amin pagdating sa pag-uwi ng gabi. Dahil ayon sa mga ito ay isa lamang ang napuksa nila. Hindi pa namin alam kung may iba pa ba. Dahil sa kabilang barangay ay may nangyari pa rin pambibiktima. Pero hindi na yung mga tao yung puntirya nun. Mga hayop. Patuloy kaming nag-ingat nun hanggang sa pinapunta na kami ng kapatid na panganay ng aking ina sa kanilang lugar sa mismong syudad ng Aklan.